Ang binasa ho nating ebanghelyo ay parte ng mahabang Sermon on the Mount o aral sa bundok ni Jesus sa Gospel of Matthew. Dito sa binasa natin, parang sinasagot ni Jesus yung mga bumabatikos sa kanya, lalo na sa mga Pariseo, na nagsasabi na ipinagwawalang bahala daw ni Jesus ang banal na kasulatan, ang tinatawag na Torah at Nebiim ng mga Hudyo. At syempre, ang punto ni Jesus, nagkakamali sila. Sa katunayan, ang layunin daw niya ay bigyan ito ng katuparan. Salitang Hebreo, ang Torah at Nebiim. Ito yung dalawang pangunahing bahagi ng sacred scriptures o banal na kasulatan para sa mga Hudyo. Ang karaniwang Tagalog translation para sa Torah ay batas o kautusan. At ang karaniwang translation sa Nebiim ay propeta. Okay ako sa propeta, pero hindi ako kontento sa batas o kautusan. Dahil kahit na totoong malaking bahagi ng tinatawag nilang Torah ay batas, para ho sa mga dalubhasa, ang mas tamang salin ng Torah sa Tagalog ay katuruan. O sa mas maikling salita, turo. Hawig na hawig, di ba? Torah, turo. Kaya dito rin hango yung salita natin para sa teacher, tagaturo. O sa mas maikling salita, guro. Totoo naman na yun ang pangunahing gawain ng guro o ng teacher, di ba? Ang magturo. Kumbaga sa biyahe, ituturo lang niya ang daan. Tayo pa rin ang gagawa ng lakbayin. At hahantong tayo sa patutunguhan natin kung susunod tayo sa turo niya. Kung hindi, baka maligaw tayo ng landas. Kahit sa Old Testament, madalas nating marinig na ilarawan ng Diyos ng Israel bilang guro. Sa chapter 2, verse 3 ni Isaiah, may orakulo yung propeta tungkol sa mangyayari daw bago magwakas ang panahon. Daragsa daw ang mga tao mula sa iba't ibang sulok ng daigdig. Magtutungo daw sila ng Jerusalem at sasabihin daw nila, tayo na sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob. Tuturuan niya tayo doon ng kanyang mga pamamaraan upang sundin natin. Ang Diyos ay pinoportray bilang guro o tagaturo. At ang bayan ng Diyos ay mga mag-aaral o estudyante. Yun din ang madalas nating iugnay sa salitang disipulo o alagad, mag-aaral. Sayang nga lang kapag ang pag-aaral ay ini-equate na natin sa pagpasok sa eskwelahan. Madalas ko hong sabihin sa mga pare, delikado yung pare na nag-aakala na tapos na ang pag-aaral niya dahil gumraduate na siya sa seminaryo. Delikado rin ang mga doktor na hindi na nag-aaral pagkatapos makumpleto ang pag-aaral sa medical school. Applicable ho ito sa ating lahat, hindi lang sa mga pari at doktor. Bakit? Dahil ang buhay ng tao
ay walang hintong pag-aaral. Napakadelikado kapag huminto na ang tao sa pag-aaral. Kapag akala niya, alam na niya ang lahat. Kapag ang tao ay wala ng bagong natututuhan, baka ibig sabihin, patay na siya. May mga taong mukhang buhay, pero patay kung wala nang natututuhan. At para magpatuloy sa pag-aaral, para laging matuto, laging kailangan natin ang makinig, magnilay, magsumikap na makaunawa, at may isabuhay ang natututuhan, manatiling mababa ang loob at hindi matigas ang ulo. Sabi ng isang pilosopo, kung kailan tayo nakakaalam, mas lalo nating natutuklasan ang ating kamangmangan. Mas lalo tayong namumulat na napakarami pala nating hindi pa alam. Alam nyo, sa yumaong Pope Paul VI, na ngayon ay santo na, sa kanya ko unang narinig yung kasabihan, modern human beings tend to listen more to witnesses than to teachers. If they listen to teachers, it is because they are witnesses. Tagalogin natin, mas pinakikinggan ng modernong tao ang mga patutuo kaysa mga tagaturo. Kung pakikinggan nila ang tagaturo, ito'y dahil siya mismo ay nagpapatutuo sa kanyang tinuturo. Ito yung kakaibang paraan sa pagtuturo ni Jesus bilang guro. Minsan kasi akala nila, laway lang ang puhunan ng guro. Hindi totoo. Ang puhunan ng tunay na guro para sa mabisang paraan ng pagtuturo, hindi lang laway, kundi buhay, sariling buhay, buong pagkatao. Siguro yun ang dahilan kung bakit marami tayong naging teacher sa buhay, di ba? Pero natatandaan nyo ba silang lahat? Iilan lang sa naging teacher natin. Usually, yung natatandaan talaga natin. Yung pinagkakautangan natin ng loob dahil marami tayong natutuhan sa kanila. Hindi lang dahil mabisa ang kanilang paraan ng pagtuturo. Hindi lang dahil nakumbinsi tayo ng kanilang mga salita, kundi dahil naging huwaran sila sa atin. Naging mabuting halimbawa ng kanilang itinuturo.